2010 nung nagsimula akong pumasok sa telecom at hindi ko akalain makakapunta ako sa bansa na tutupad ng aking mga pangarap. Hi, ako nga pala si Mark. 2010 nung nagsimula akong pumasok sa telecom, training as a lineman, 100 per day ang bayad sa akin bilang isang trainee. Globe pala yung project namin nun. Pero simula nung na-hired ako bilang isang technician, mas mababa pa sa 100 ang kinikita ko per week kasi per install ay yung bayaran sa amin nun. After 3 months, nag-resign ako kasi parang hindi sapat yung kinikita ko nun. Tambay muna ako nun ng 2 months. Then kinausap ulit ako nung ninong ko sa Manila naman daw. Manila naman, telecom pa rin. Same project, Globe. Doon ako tumagal. Pumabot ako ng 5 years. Kaso, na-boring. Paulit-ulit lang kasi yung ginagawa. Repairman pala yung last na ginawa ko noon sa Makati area. Hanggang sa mag-decide ako na mag-resign. Dahil nga, technician ako, more on computer yung hawak ko noon. Inilagay ko sa internet, work abroad yung pinaglagyan ko noon ng resume ko. Isang araw may tumawag sa akin kung available daw ako sa trabaho. Tinanong ko kung anong trabaho yun. Rigger daw. Dahil curious ako noon kung ano yung rigger, nag-research ako nun sa internet. Nakita ko mga nasa tower. Sabi ko nun, parang exciting to. Pumunta ako nun sa interview. Yun, kahit wala namang experience sa tower, na-hired ako nun. 2015 to 2020, yung unang company ko sa rigging. Medyo maganda na yung bigayan, hindi katulad dati. Dahil may pamilya na ako nung time na yun, naghanap ako ng mas mataas-taas na sweldo. Nakahanap ako nun isang Chinese company kasi magbubukas ng si Dito Project. 25 ang bigay, pero after 3 months, ginawa rin akong team leader. Kaya binigyan ako ng 28,000 per month. 2020 nung nagsimula ako sa bagong company. Hanggang 2022, hanggang isang araw, nag-message ang tropa doon sa group ng una kong company sa rigging. Apply daw, Canada naman. Nung una, hindi pa nga ako naniniwala nun. Sinubukan ko lang na mag-email ang aking resume. Hanggang sa mag-email yung sinendan ko for interview daw. Via WhatsApp, 9pm ng gabi. Dumating na ang gabi ng interview. Unang tanong sa akin ay kung may experience daw ako sa Ericsson. Bigla akong kinabahan kasi wala akong experience sa Ericsson nun. More on Huawei and CTE lang ang project na nahawakan. Pero sinabi ko lang sa kanya na lahat naman ng installation is pare-parehas. Nagdidepende lang sa standard na gusto ng client. At bago matapos ang interview, sinabi niya sa akin na see you daw in Canada. Nagulat ako noon na may halong saya. At ngayon, magti 3 years na ako dito sa Canada. May kaunting ipon at may munting bahay na naipatayo. Ikaw, kailan ka nagsimula sa telecom? Comment mo lang dyan sa baba. Yun lang mga idol. Maraming salamat. Peace!